Yun. Okay. So again, so these are this is perioperative nursing, tapos we'll be focusing on the key priorities when you talk about yung perioperative nursing. So we have tinatawag na three phases ng perioperative nursing. Ah, sabi ko ba yan? Diba? So yeah, we have phases, no? We have the sorry. We have the phases. So we have the different phases ng perioperative nursing. So this is your pre, intra, and your post-operative. So ito yung naka-align to with the this is aligned with the standards ng organizations ng like ng ORNAP, 'di ba may ORNAP tayo. So sa ibang countries 'yon, tapos meron tayong World Health Organization, 'di ba? Kasi tayo, doon tayo mga mostly we are aligned especially with yung tinatawag natin yung pinaka core natin na key priority is sino yun? Marvin, ang ingay mo. Ay, sir? Wala, sir. Naka-on yung mic mo. Ay, sorry, sir. Okay, so ayun. So again, sabi nga natin, these are your phases. Tapos, sabi ko, we are aligned usually to the World Health Organization, kung sa Philippines, sa ORNAP, no? So, ganun tayo. So, kasi may guiding body tayo. So, may mga directives that we follow, ganun. Pero again, depending on the standards of your own hospital, so sila nag-set ng standards natin. So, sabi natin, we have three, pre, intra, and post. So, yung pinakasabi ko, key points or key priorities, ang pinaka key priority when you talk about perioperative nursing. Yung key priority natin? Isa lang. Ano yung sabi ko lagi? Diba? Ano yung sinasabi ko lagi? Isa lang. Namumula. Namumula. Ano lagi natin sinasabi? Kaya nga pag test ng nursing, ito yun. Ang top, tawag natin doon. Uy, alam nyo yan. Ano yan? Ano yan? Anong pinag-uusapan? Anong usapan natin dito? Ganun yan eh. Lagi Surgery, sir. Ha? Surgery, sir. No. Aseptic technique, sir. Okay, safety. Patient safety. It covers it all, no? It covers it all. Yun ang number one natin when it comes to priority. So, tingnan nyo, pag mali yung yung focus nyo, mali yung gusto nyong puntahan, kasi tingnan nyo, tama yun yung naisip nyo, surgery, blah, blah, blah. Ano pa nga yung sabi ni Christine? Sabi ni Christine? Aseptic technique ata. Yan, yun, aseptic technique, sabi ni Christine. So, those are all what? Safety concerns. So, ang priority natin talaga, no, when it comes to our patient, no, is patient safety across yung across the management and care of the patient, no? So, laging tandaan nyo, ang top priority natin is patient safety. Patient safety. That's the top of our priority. So, this is priority. Yan. This is our priority. Priority. Yan. It's patient safety. Okay? So, ganun yan. So, anong top priority natin? Sabi natin, kasi safety, anong gusto natin? Sige nga, ano yung mga ayaw mong mangyari? So, what we want is, we want to prevent errors. Yan ang mga priority natin. Nosocomial infections. Yan, we prevent errors. Yan, ayaw natin yan. Prevent errors, tama? Ano pa yung Yes. ritual nung wala pang nagagawa yung mga guidelines na yun before? Meron tayo, alam niyo, maraming wrong site ng surgery. Di ba? Isipin mo mali.
'Di ba? Wrong site ng surgery. Yes, 'Di sir. ba? Madami nung panahon, no? Kaya they come up with this mga protocols, no, na very important to the practice. So, syempre, we don't want infection, ayaw natin diyan. Okay? Ayaw natin infection. Ayaw natin na naiwan yung upuan sa loob ng tiyan ng pasyente. Tama? Yes, sir. 'Di ba? Ano ibig sabihin? Ba't upuan, sir? Para maalala nyo. 'Di ba? Gasa lang yun ah. Kaya nga para maalala nyo, upuan, no? So, ayaw natin na magkaroon ng retained chair. Okay, tandaan niya na. Retained chair inside the patient. Okay? Para, ano yan, obvious to obvious inside the patient. Tandaan niyo yan, ha? Tandaan niyo. Ayaw niyo upuan. Okay? Para alam niyo patay. O, di ba? Ano pa? And, yung ibang hindi natin makontrol, 'di ba? And adverse events. Pero kaya nga pag OR scheduled to kasi gusto natin they come in good condition. 'Di ba? Ganun tayo. Hindi natin isa-surgery kung hemodynamically unstable, ganun. So ibig sabihin ayaw natin nun. So we want to prevent yung adverse events, no? Ayaw natin nun. Yung adverse events, no? Kaya mostly sa OR kinokontrol natin. Okay? So, as nurses, sabi natin we are patient advocate. Patient, 'di ba? Patient advocate. 'Di ba? Bait. Tama? Bait tayo? Yes? Yes, sir. Okay. 'Di ba? So, ganun tayo. We are patient advocates and that's true. And sabi ko nga sa inyo, kahit anong macho nyo lumalambot pag nag-nurse. Yung heart natin na soften, no? So, nalalagyan tayo ng madaming care, no? So, yun nga sabi. So, we are patient advocates, no? We are patient advocates. We are nagiging coordinators tayo, 'di ba? We coordinate, 'di ba? Coordinators, we become guardians, 'di ba? Yan 'yun. Hindi ng galaxy, no? Di galaxy. Okay? Guardians of the galaxy. Ano tayo? Nagiging ano pa tayo? Halimbawa, nagiging tubero, 'di ba? Tubero, masahista, ganun. Tama ba? Alright. 'Di ba? 'Di ba? No, electrician, ganun. Madami tayo nun, electrician. All around, sir. All around, pag nasa hospital ka. Nagmasilya pa. Oo, pag nasa hospital ka, lahat ng utos, talagang ano tayo, we extend our hand as much as possible, no? Ganun tayo. So, yan tayo. Okay? So, care, yung core, tawag dito, yung core natin na priorities starts with patient safety. Yan. Okay? Starts with patient safety. Lagay natin dito. Ulitin ko lang naman yung sinulat ko. Red na lang kasi nasimulan ko na eh. Parang kasi gano'n na yung makikita natin. So, starts with patient safety as number 1. Patient safety. No, safety first. So, halimbawa kasi we're talking about operating room, no? We're talking about the operating room. Operating room, 'di ba? Talking about the operating room. Okay. So, ano yung mga safety standards natin? 'Di ba? Pag when it comes to patient safety. So, anong gusto natin? Verification ng identity, 'di ba? Yan ang ano natin. Kasi tingnan niyo yung mga problem natin. So, dito, yun din naman ang pinupush natin na dapat di tayo nagkakamali sa mga ganun. So, I'll put it sa green para ito yung mga gawain natin. So, ang gusto natin is identity na i-verify, no? So, we always verify the patient's identity. May tanong lagi ang CI nyo. Anong tanong ng CI nyo pagdating sa identification ng patient? Ang tanong nila,
Hanap ng identifier, sir. Yan, di ba? Ilang identifier daw yan? Dalawa. Ano daw yon? Ano daw yon? Name, date of birth, sir. Ano daw? Name tsaka date of birth. Name, saka date of birth. Tama? Yes, sir. Paano pag parehong pangalan? Sige nga. Pareho pangalan. Birthday, sir. Saglit. Susulat ko pa yan. What if, sabi ko nga dito. What if they have the same name? So, birthday. Same name. Okay. Yes. So, sabi mo, di name and date of birth, date of birth. Tama? 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 Yes, sir. What if they have the Opo. same date of birth? Gender, sir. Date of admission, sir. Ano muna yung una? Nauna sa before date of admission? Kayo talaga date of admission agad. Ang dami pang pwede. Ano pa? Consent, sir. Consent. Consent. Dali na. Ano pang naisip nyo? Come on. Ang problema natin, parehong pangalan, Serial parehong number. date. May serial number ba pasyente, sir? Serial number ng ano? Patient, yung sa patient tag, sir. Yes, Wala nag-google. ba? Nag-google ko eh. Nag-google ko. Hindi, sir. Nakahiga Okay, ka. so yun na yung perfect answer, no? So, ganito yan. Kasi dito, kung ito lang, ito ang patient identifier nyo, mali kayo sa NCLEX lagi. No? Kung yan ang patient identifier. No? The best way to identify a patient is your patient number. That's the best. Yan laki yan best. No? Pati sa board, that is the best, that will be the best, no? No? This is the best patient identifier. There will be no two same patient number. Basta ginawa yan electronically, there is no same patient number. Tandaan nyo yan. Okay? Ito yung the best. You always look for the hindi ko pa linalagay, no? Walang the best pero walang nakalagay. That's your patient identify tuloy nilagay ko. Patient Patient Identifier, sir. in the patient ang the best identifier patient number. Numbers. Okay, tagi yun. Patient hospital number. Ganun yun. Patient hospital number. Saan nakalagay? Sa tag, sir. Very good. Nasa patient's tag. Kasi yan ang pinaka-last. Hindi na tayo nagiging sutil kapag sa patient's tag. Anong ibig sabihin? Hindi pwede per protocol na walang patient's tag. Okay? Hindi pwede na per protocol walang patient's tag. Lagi yan sila merong patient's tag. Understood? Yes, sir. So, tandaan yan. That's the best aside doon sa tinatawag nating name and date of birth. That's very weak. No? Kasi pwede kong sabihin, same diagnosis, di ba? Magkaibang room, pareho sila nasa isang room, naka-semi-private sila, so dalawa sila sabay. Di ba? Tapos, tanungin mo kung anong pangalan nila. Pipi sila, pipe. No? Hindi nagsasalita. May magagawa ka ba? Sinabi ko pipi silang dalawa eh. 'Di ba? So the best identifier is your hospital number, patient hospital number. Nasa tag 'yan. So understood? Basta generate ang rationale niyan, pag generate ng computer, there is no same number. Tandaan niyo 'yan, there is. Di nga natin mahulaan dati yung 'di ba yung scratch ng
'Di ba dati nung naglo-load pa tayo gano'n, load down yung sa ano card pa pag unload. Yes, sir. Oh, di natin yan mahulaan. Sige nga hulaan yan. Hindi makaisa kayo diyan. Asa kayo. Tama? Mga dial-up internet, sir. Oo, hirap yan. Never ka makakaisa niyan. So understood? So yun muna no. So ano tayo? Identity. So ano pala na verify identity. Ano yung next natin? Site, no? Very important 'yan, yung site na tinatawag. Yan, meron tayong site. Ay, sorry. May mention daw, sir. Sino? Sara sa chat. Fran, Paano, sir, pag natanggal yung tag? yung tag, kailangan palitan. Bawal tanggalin. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag tag, wala nang rason si tag. Ano ibig sabihin? Hindi pwedeng walang tag yung pasyente. Okay? Dito lang sa Pilipinas yun nangyayari, guys, no? No? Sige, sir. So, hindi pwedeng walang tag. Okay? Kasi halimbawa ganito. Bakit yun naimbento? Kasi usually nakita niyo yung sa Amerika, 'di ba? Ano yung ano nila? Walang bantay, 'di ba? Nakikita niyo, napansin niyo walang bantay ang mga pasyente, 'di ba? Mostly pag na-hospital sila, they are on their own, tama ba? No? Yes, sir. Okay, so the only way para matanggal yung tag na yan is what? Gupit. Pag ginupit. 'Di ba? Or super strong nung pasyente, no? So ganoon lang 'yon. Tsaka ini-instruct natin yan not to remove it, no? So syempre iba naman ang ginagawa natin kung psych patient, sasabihin yung psych patient. O 'di ba? 'Di ba? May restrain 'yon. So ganoon 'yon. 'Di ba? So 'yun 'yan. Okay, so you place the tag in a place na the patient cannot reach it. O 'di ba? Ganoon 'yan. So yan. So site, no? You have your site. So ayaw natin yan kasi dami na ng panahon nangyari na mali yung site of the incision. Okay? So consent is very important. No? Have your consent. Okay? Tapos yung procedure itself, no? So when you talk about the procedure itself, ano sabi natin sa procedure itself? 'Di ba? O, yan na 'yon. Pagpasok sa procedure itself. Ano sabi natin sa procedure itself? Yun na yung kanina sinabi ni Tin, yung gusto ni Tin. Sabi mo, Tin, yung gusto mo? Aseptic, sir. Wala na si Tin? Nagbebe time ka na naman, Tin. Nandito ako, sir. Ikaw talaga, Tin ka. Okay, anong sabi? Ito na yung aseptic technique, no? Ito na yung aseptic technique. Diba? Sabi natin, we keep it sterile, no? Ganun lang ang rule, no? You keep it sterile. The rule is you keep it sterile. No? Keep it sterile or sterile. Yan. Yan ang rule, no? Walang ibang rule sa OR. You just have to keep it sterile and you're good, no? So, ano pa? Prevent harm, no? Prevent harm. Siyempre ayaw nyo. Mga nurse-induced na mga problem. 'Di ba? Mga nurse-induced. 'Di ba yung mga usually na mga pwedeng ma-injure yung patient nyo. Simple positioning can injure your patient, 'di ba? Example niyan is positioning, 'di ba? Mga positioning natin. Yung positioning, tawag yung positioning injuries, 'di ba? O ano pa? Burns, 'di ba? Burns, 'di ba? Burns, 'di ba? So from where yung burns? Daming wires, may mga nakabit na wires sa patient natin, 'di ba? So saan nanggaling to? From devices, 'di ba? From devices, 'di ba? Mga nakadikit ka ng mga wires kaya hinihiwalay natin 'yan, 'di ba? Inaano natin 'yan, ino-organize natin ng mabuti, 'di ba? We check our equipment every time, no? So para wala tayong electrocution na nangyayari. So ano pa?
yung mga nare-retain nga na surgical items, no? Ayaw natin yan. Ang mga upuan, mga sopa, kutsyon, ganun, unan, ganun, naiwan mo. 'Di ba? Nasobrahan sa tawa yung surgeon, nahulog yung pustiso, 'di ba? Naiwan sa loob ng tiyan ng pasyente, o 'di ba? 'Di ba? Tama ba? Ganun 'yun. So ibig sabihin the point is expect the worst para mas lalo kang maging vigilant, no? So retained instruments. Ayaw natin nun. So yan ang mga concern natin. Okay? So safety yung first. Yeah? That's the safety na first. Okay? So ano yung next natin? Siyempre gusto natin is yung tinatawag nating patient-centered care, no? Gusto natin yan, patient-centered care. Ano to ang ginagawa ko dito, guys, ha? In summary na mas mabilis yung malaman kung ano yung need nyo sa peri-op, no? Pero ito, pag-usapan natin to, no? To si phases. Pero these are all, ito na yung need nyo. So, anong gusto natin? We have your patient-centered care. Yan ang pinakang. Si patient yan. No? We have a patient-centered care. Mga goal natin. No? We have a patient-centered care. Centered care. Yan. So, yung pasok dito sa patient-centered care na rin. Sorry. Patient-centered care. Ano to? So, ito yung syempre, as a whole, di ba? We treat the patient, if we want to care for them, we treat them, we manage them. Syempre, we manage them as a whole. Di ba? As a whole. No? We address, i-quote na, natin. Yan natin ang So, we address what? We address yung tinatawag ng, anong color ako ginamit ko? Okay, so, yung physical, diba? Address yung physical, no? Physical, psychological, yan, yung mga yan, psychological, 'di ba? Emotional, yan, emotional. Okay? Tawag na ito, spiritual, okay? So yan, spiritual. Tapos meron tayong tinatawag na we reduce yung mga tinatawag nating anxiety, no? Tapos we promote informed decision making, no? So yan ang gusto nating ibigay, no? Reduced anxiety, no? Tapos we promote, ito yung pinakamaganda dyan sa lahat. Gusto nating i-promote yung tinatawag nating informed na patient or decision making. So we promote informed decision making. Guys, bigyan ko kayo ng magandang promote informed decision making ng mga nurse. Gusto niyo ng example? Sige sir, sige sir. Tangina ka na naman. Hyper ka na, naka-drugs ka na naman Di sir, Buhay honey na bar buhay, lang. Naka-drugs ka na naman So ito, bigyan ko kayo ng number one magandang example ng informed promote informed decision making. Pero ang nangyari nito, katamaran ng nurse. Ganito, halimbawa sa gabi, ano yung responsibility ng mga night shift? Magpaligo ng lahat ng pasyente, tama? Yes? Tama? Tama ba? Yes sir. Okay, so ngayon, Gabi ba yun? Ha? Gabi ba sila talaga dapat paligo? hindi, pwede yan. Depende yan sa kaya nga may Pwede ba? informed decision making. You have to promote informed decision making. So it's either you give them an option to take either they be clean at night or in the morning, early in the morning. So ganun yan. So may option, kaya nga yan informed decision making. So ito yon example. Di ba sa gabi
yung mga night shift ang may responsibility niyan ng morning care, correct? Yes or no? Yes or no? Uy. Yes po, sir. Okay, very good. So yes, okay. So ang syempre sabi nung nurse, papracticein ko yung ano, pinopromote natin na informed decision making. So sasabihin ng nurse, "Oh ma'am, ganito po, liliguin ko po kayo. It's either po ngayong gabi or liguin ko kayo bukas ng umaga. Tapos, ano po yan, siyempre ma'am, ano yan, isa-shampoo ko kayo, ganyan. Kasi na-assess ko, medyo ano na yung buhok nyo, medyo dikit-dikit na gano'n. Tapos medyo maano na din, medyo malagkit yung skin. So, anuhin natin, linisin natin ng maigi, sabi nyo sa nurse, ay sa patient. Tapos, may kasunod. Alam niyo yung kasunod. Pero po, ma'am, kung ayaw niyo pong magpaligo, okay lang naman po. Desisyon niyo po 'yan. Oh. Oh, anong sasabihin ng pasyente, guys? Sa tingin mo? Ah? Maawag na lang, sir, kasi tinatamad. Ganun ang sasabihin lagi niyan. Kasi laging maaga. Maaga yun, guys. It's either ngayong gabi or bukas ng maaga. Isipin mo tutulog siya. Iisipin niyo yun. Tayo nagigisingin ako ng mga alas 5 ganyan para lang maligo. O ano sasabihin ng pasyente? O hindi na. O yun, dun pinapractice ng nurse yung alin. Yung promote informed decision making. Yan. Di ba? O yan ang ibig sabihin niyan, guys. Okay? So wag doon, wag niyo gagawin 'yon. Okay, alam niyo sa heart center nung nandun ako, hindi puwedeng di yan naliligo. Lahat yan ligo. Hindi ka makakalusot. Patay ka sa morning shift. Ibig sabihin patay ka doon. Kala mo di papabalik ko liguin mo to ganun, ganun 'yon. So walang nakakalusot. Okay, so make sure you do a morning care at all times. So ano pa? Ano pa yung ano natin? So this is a patient-centered care. So yan. So physical, psychological, emotional, spiritual, reduced anxiety, promote informed decision making. So ano pa? We want to prevent complication. Siyempre, dapat walang complication. Kaya ka nga nagpa-hospital eh. 'Di ba? We want to prevention, 'di ba? Prevention of complication. Kaya nga nagpa-hospital tayo eh. Kasi we trust na yung hospital natin, yung care provider natin will do a very good job in taking care of the sick people or persons. No? So, ano yun? Number one, saan ba yung ano natin? Ano yung focus ng prevention of complications? Especially OR, no? Siyempre, infection, yung sinabi mo, ano? 'Di ba sabi nga natin, we focus well on the infection control side, no? Ayaw natin kaya may asepsis eh, no? Kaya keep it sterile, 'di ba? Yun 'yan. So, focuses more on the infection control and prevention. And prevention. Infection control and prevention. Yan, tama, tama. Prevention. So, ano pa? 'Di ba? Ano pa yung mga complication? Madami. Yung mga sinabi natin. Tama. Kasi tandaan niyo, for OR, may lahat nandun. Thromboembolism, yan. Very prone sila niyan. Don't forget. Thromboembolism. Yan, thromboembolism. Ano pa? Respiratory problems. So, tandaan niyo, very important yan ha. Respiratory. Standard. Example, bigyan ko example. Respiratory problem. Okay. Bigyan ko ng example ha. A patient, bigyan ko example ha. Tingnan yung example ko. Okay. EG. So, example ko. Okay. So, patient diagnosed with hypothyroidism. Hypothyroidism. Na. May hypothyroidism. Is scheduled for scheduled for a sabihin natin appendectomy.
appendectomy. Yan. In AM. In AM. So, in AM. Okay. Okay. So, question. During OR, what puts or plays the greatest risk for the patient, for the patient, for the patient, or to the patient, to or for the patient. So during the operation, what puts the patient at risk? No? So during the operation. Ano daw, what happens in the OR that puts you, a patient with hypothyroid, at risk, no, ng ano, at risk for a complication, at risk for a complication. Yan, hindi pala kompleto. Yan, at risk for a complication. Sige nga guys. Sige nga. Isipin nyo nga. Wala akong ABCD Hindi ah. ba sila sa Gusto anesthesia? ko piliin nyo. Gusto ko piliin nyo. Gusto ko isipin nyo. Have to think. Ulitin ko meron daw patient na admit hypothyroid, yung diagnosis. Current na niya, problem niya. Tapos, na-schedule siya for appendectomy. So, ibig sabihin, hindi niya problema si hypothyroid niya. So, mayroon siyang appendectomy bukas, no? So, pag in-OR daw siya, anong gawain sa OR ang pwedeng magbigay ng complication sa patient? Sige nga, ano yan? Ano guys? Ano yan? Ano yan? Yung mga ano sir, mga benzos kaya, yung mga sedative sir. Very good. Very good. One. Very good. Google ka na naman Hindi sir. Okay. So, number 1, the big O's, no? The big O's. Anong ibig sabihin? Yung mga opioids, no? Opioids. So, tandaan to. Opioids. Your opioids. Opioids. Okay, sige nga. Y o Y? Bakit? Bakit may napili? Ba't mo napili? Sir, parang ano siya pang down ng tao. Kumbaga, risk for parang mababa na yung ano niya, hormone levels. Ano naman, papadepress mababa ang mo pa yun. hormone. Ba't ano ba ang hypothyroid? Ano ba si Sir, hypothyroid? walang production ng T3, T4, sir. Ano naman? Anong nangyayari sa katawan kung wala production ng T3 and T4? Sige. Ano yan? Bakit? Ano naman kung walang production ng T3, T4? Ba't ako bawal sa opioid? Kasi nga sir, di ba parang mababa yung metabolism niya. Oo, tapos? So, pag dinepress mo pa ng opioids, Tapos, asan ba yung metabolism? sa ano sir? Sa utak sir. Ay, sa thyroid sir. Saksagin kita. Google ka. Okay, so Sorry, ganito sir. kasi yan. Okay? Diba? I caught you. Diba? So ganito yan. Simple lang yan guys. No? Tandaan nyo. Anong sabi natin na bakit ano to? Isa yan sa mga condition guys. Ito, lalagyan kong red. One of the conditions na ano tayo, kung OR to, ano tayo, triple, quadruple, no, quintuple na ano,
vigilant. Anong ibig sabihin? Double check, no? Lahat 'yun ganun. Kasi this patient can actually die, no? This patient can actually die. O yung mga swerte ko dyan na MS1, MS2, baka nakalimutan nyo na. Nag-MS2 tayo. Akin yung thyroid nyo. 'Di ba? Anong sabi ko sa thyroid? Okay? 'Di ba? O ito, explain ko 'Di ba? Ano kayo? Ligot. 'Di ba? Kalimutin. 'Di ba? So, ayan. So, dito, yan. Okay. So, ganito yan. Kasi baka din niya intindihan, lalo na kapag hindi kayo sa aking galing. So, ang thyroid is thyroid, no? That's your thyroid is thyroid. Thyroid is thyroid. Kaso, minsan namamali tayo ng context ng thyroid, no? So, isa lang, sabi ko dito nga sa mga ito, sa mga hawak ko, when you see the thyroid, wag na kayo mag-isip pa ng iba. You just call it your ang function niyan is isa lang, it's your metabolism. Pero kasi minsan iba yung nyo ng metabolism. Iba yung definition nyo. Pag when you think of metabolism, ang naiisip nyo yung tiyan nyo. Mali yun. Hindi tiyan ng metabolism ng thyroid. Or hindi tiyan ang iniibig sabihin ng metabolism. Pag tiyan ang ibig sabihin nun, digestion yon, no? Pero may metabolism ba during the digestion? Yes, meron. Pero it doesn't say na metabolism, digestion. Yung metabolism is yan yung activity ng cells nyo. No, yan yung tinatawag na metabolic rate, no? No, yung use niya ng energy, yan ang itawag ng metabolism. So buong katawan niyo yan. Your cells do that. Understood? Thumbs up, thumbs down. Thumbs up, thumbs down. So very good. So naintindihan niyo yun Hindi yan tiyan, patay gutom kayo. Hindi yan tiyan, okay? Cells yan. This is your cells. This is your cells moving, no? Doing work. Yan. So, when you say metabolism, so sa thyroid na may problem sa thyroid. So, dalawa lang yun, di ba? You have a high and low na problem sa thyroid. Anong color ba? Hindi makakaano. Sige. Anong color? So, ito. Sige, blue. Blue ako. Hindi ko pa nagamit. So, you have two. No? You have a high, saka you have the low one. No? You have the low one. So, sabi natin you have your tawag natin, you have your hyperthyroidism, or what you call, and the other one is your hypothyroidism. Tandaan. Okay. So again, palitan nyo lang yung thyroid ng metabolism. So hypermetabolism, hypometabolism, pero hindi yan tiyan. Pero kasama na yun doon. Pero hindi yan technically the tiyan. Okay, so when you see yung thyroid natin, so ibig sabihin, mabilis. O ano yun, Ano yun, John Lloyd? Sir, as lang po. Okay lang, sir. Siyempre, laging okay. Sir, pagka po ba ang hypothyroid, is lifetime na po ba siya di ba sa medication po yun? Yes, lifetime, for life. Lifetime na po ba siya magme-medication, sir? For life. For life. Sir? For life. For life. For life. Thank you. Lalo na kung wala na siyang thyroid. Yan. Baka ang iniisip mo, meron kasi merong hypothyroidism pero may thyroid pa din. Tama? Yes or no? po, sir. Okay, dun man sa mga part na yon, pwedeng alisin yon. Kasi baka mag-normalize na yung function ng thyroid nila. Understood? Yes po, sir. Okay, Thank very you po. good. Pero yan is definite na for life kapag tinanggal yung thyroid. Yes? Yun ang answer nyo. Understood?
Oy, Yes. Yes po, lahat sir. Yes kayo po. yun ang answer Dapat lahat kayo yun ang answer. Okay, so punta tayo dito. So dito, kasi isa to sa mga delikado na pinapasok sa OR. So pag thyroid, sabi natin, ito yung work, no, ng body mo, ng cells mo. So hyperthyroid, mabilis ang metabolism, mabilis ang need ng energy, madaming need ang energy or konti ang need ng energy. Ganun lang 'yan. Energy yan eh. No, tandaan nyo si energy. Okay? Si energy yan, energy. Okay? Tandaan. Si energy. So ngayon, pag may hyperthyroid ka, isa lang ang tatandaan nyo. Or, sino nga to? Sino nga to si ano ko? Sino nga to si Marvin? Marvin, Yes, sir. tandaan mo to ha. Sige, sir. Tandaan nyo lahat to, lalo rin yung dumaan na sa akin, mga ligot kayo, ligot. Okay? So dahil energy yan dalawa lang yan. Mataas energy, mababa energy. Understood? Okay, so kapag meron kang hyperthyroid, everything goes high. Tandaan yun. Everything goes high. Yun lang ang science nyo. Wala nang pagpapalit ng science yan Everything goes high. Understood? No? Pag may Yes, sir. hypothyroid ka, you go everything slow. Anong sabi ko? Everything slow. Ilan yon? Okay. Lahat, sir. Oh, very good. Tandaan pag sabi ko everything, lahat. Walang natira. Walang natira. Everything, ang word. Everything. Everything. Ay, sorry. Everything. Oh. Ano yung ibig sabihin ng everything high, everything slow? Ito lang yon. Lalagay natin dito. Kung energy yan, ito lahat yon in the middle. Lalagay ko to lahat in the middle. Ano yon? Cardio, neuro, cardio, pulmo, GU, GI, integ, musculoskeletal. Anong ibig sabihin? Lahat sila goes high or lahat sila goes low and slow. Understood? Anong ibig sabihin? Sige nga, alimbawa pag high, sige nga, bigyan nyo ako. Hyperthyroid, ano sila? Pag hyperthyroid, ano sila? Pataas. Ano nga dito? Gusto ka kayo mag-isip. Ano dito? Ano yan sila Kumbaga, dyan? ano, madali magising kasi mataas ang neuro. Mali! Di O, ba, sir? ikaw nga si ano, si Lester. Sige nga Lester. Pakitang gilas ka nga Lester. Yes, sir. O, Ano yan? hyperthyroid, anong symptom? Based on sa sabi ko dito, neurocardio, pulmo, GUGI, integ, musculoskeletal. Hyperthyroid. Everything goes high. O, go, Lester. Hyper, ano, sir? Ano? Kaya mo yan. Nakalimutan. Ay, alam mo yan, Wait nandun ka lang. na. Ano, Lester? Walang kalimot. Ano? Ah? Hyperactivity, sir. Very good. So, anong ibig sabihin? Kung neuro yan, na sign, ang patient nyo may... Saan yung green ko? Kasi, saan yung green ko? Yan. Kung neuro yan na sign, ang patient nyo hyperactive, no? Irritable, agitated, yan, restless, yan, may insomnia, yan. Understood? Kung neuro yan. Kita nyo? Anong meron siya? Anong mataas siya? Mark? Anong mataas siya? Anong may mataas siya? Ano sabi ko doon? Sa gitna. Anong may mataas siya?
Uy, anong may mataas siya? Hyperactive po ba, sir? Hindi mataas siya. Ito, nasa harap nyo. O, di nyo sinusundan yung sulat ko. Energy! 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 Energy. Energy! Mataas yun. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo kung ano yung mga nakikita nyo sa Google. Ito, pinapasimple ko yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, write what I tell you doon sa books nyo so that naka-overlap. Mas madaling i-explain. Ibig sabihin kasi ng thyroid, si energy, si metabolism. Kaso dalawang problema mo, hyper-energy, hypo-energy. So, paano kapag ang taas ng energy mo? Kung neurosign yan, lagi kang hyperactive. Tama ba? Mataas ba energy ng hyperactive? Yes or no? Yes, sir. Very good. Irritable, mataas energy? Yes, sir. Oh, agitation, mataas energy. Yes, sir. Restless, Yes, sir. insomnia. Yes, sir. Very good. Dahil sa taas ng energy niya, di siya makatulog. Oh, sinong nakakakita ng kapitbahay na 2:00 ng madaling araw nagpupukpok sa bubong? Sige nga. Sino? May nakikita kayo. Yung alimbawa 3:00 umuwi kayo. Oh, tapos meron kayo nakita nag-aayos ng motor ng 3:00 ng madaling araw. Nakakita na kayo. Sir, iba na, Oh, example iba yan. na Pero yata yung yun, sir. nakita nyo, addict yun. Oh, ganun Sean yun. na yun, sir. Parang hyper yun. Parang hyperthyroid. Yung mga hyperthyroid, ganun sila. Ang daming energy. So, anong ginagawa nila? Ang dami nilang, hindi sila makatulog. Gagawa na lang sila ng kung ano-ano para may gawin sila. Understood? Yes or no? Yun, Yes, parang sir. addict. Oh. Kaya pag nakakita kayo ng kapitbahay nyo, nagpupukpok 2:00, 3:00, addict yun. Okay? JC. Uy, nawala na. JC. Okay. Huwag masyadong mag-addict, JC. Okay po, sir. Okay. Sa babae ng adik yan, sir. Ayan. Okay, so now you understand. Ha? You understand? Yes? Nakukuha na. Yes po, sir. Okay, so tingnan Yes niyo po, sir. para may kasunod. Tingnan niyo yung para may kasunod para ma-support natin. O, halimbawa kung cardio yan, nakita ko na nga si Lay, nagsulat na si Lay, very good si Lay, naalala. So, eto nga, kung cardio yan, increase blood pressure, increase ang heart rate, increase ang peripheral vascular resistance, increase ang CO, everything is increased, no? Understood? Yes? Yes? Yes, guys? Okay, so when Yes I po. say everything, it's everything increased. O, eto naman, opposite. O, bakit mahirap kapag hypothyroid? They are very low and slow. Low and slow. So, pag sinabi kong low and slow talaga yan, guys. Yan, low and slow talaga yung ibig sabihin yan. Okay? Ibig sabihin, para yan si Baymax na lobat. 'Di ba? Ganun 'yon. So, ano ibig sabihin? Everything goes down. Understood? Yes? sir. O, tingnan nyo. Ano ba ang gagawin sa pasyente pag nasa OR? Ang mga gagawin? Hindi pa surgery Ano ang gagawin? Isa-sedate, sir. Very good. O, yung sedate. Anong mangyari sa kanya? Mababa ang respiration niya dito. Low and slow na siya sa RR, sa lungs. O, dito, isi-sedate mo pa. O, yes or no? Yes, sir. Okay, 'di ba? So kaya dito halimbawa pag may hypothyroid, guys, alam nyo ba ano ang responsibility? As much as possible, no sedation. Oh, tandaan mo Tandaan yung lahat. So lalagay ko as much as possible. Understood? Understood?
Oh, di ba? Kita So, nyo? anong gagawin, sir? As much as possible, no sedation. Oh. Gusto natin siya gising. Yes or no? Yeah. Okay, sir. Okay. So, ang sasabihin natin, paano natin gagawin yun? Paano natin masa-surgery? O, nakalimutan nyo na naman yung pharma nyo. O, di ba? Nakalimutan nyo na naman yung pharma. Bakit pampasedate lang ba ang ano? Ang walang sakit? O, sige Yes, sir. na. Analgesic. Madami. Pwede natin siyang operahan na gising na wala siyang mararamdaman na sakit. Tandaan nyo yun. O, yes? Yes, sir. Yan. Kasi may painkiller ka. Meron ka din paralytics. Anong ibig sabihin? Ipaparalyze lang natin sila pero gising sila, di sila gagalaw. Bibigyan natin sila ng painkillers. Yes or no? Oo. Yes, sir. Oh, nakakalimutan nyo. Laging tandaan nyo yun. May ganun tayo. Hindi lang yan puro sedation. No? Tatlo yung gamot natin pang sedate, pain, and paralytic agents. Understood? Yes? Okay. Very good. So, di ba, so nakita nyo na kung anong ginagawa. Isa yan sa problematic pag inaano natin. Tawag nito, ino-OR natin. Kaya nga ito, pag nag-OOR, di ba may NPO? Yes or no? Tama? Meron, sir. NPO. Meron. So, hindi tayo magbibigay ng gamot sa kanya pag mag-OOR. Yes or no? Hindi ba Bibigay pa rin, sir. Hindi, yung mga tinitake niya everyday na mga maintenance, magbibigay ba tayo? Hindi. No, sir. No, yes or no? Yes or no? Yung mga ano niya, maintenance, bawal Yes. ibigay? Pwede po, sir. Sino? Pwede For, po. for clearance, sir. Kumbaga, pag sinabi ng doktor, Pag sinabi ng doktor, sabi ng doktor, bigay niyo lahat. Sabi ng surgeon. edi, sir, Sabi ng papatest surgeon, hindi pala. Sabi ng doktor, wag niyo ibigay lahat. Kasi for surgery yan. Sabi nung magsa-surgery. Oh. edi, sir, wala. Ikaw, Lay, anong sabi mo? Bibigay mo, Lay? Ay, hindi mo ibibigay, Lay? Kasi NPO, tama naman, NPO eh. 'Di ba magsusukayan dun? Yes or no? Bib- Ano? Yes or no? Ano lang, sir. Ano? Yung sip of water lang na malulunok yung gamot. Sa anong gamot? Bibigay mo yung mga Yung- gamot niya? Bibigay niyo yung mga Hindi, gamot yung niya? ano lang, sir. Alin lang? Yung maintenance niya lang. O anong maintenance siya? Halimbawa may anti-hypertensive siya, ganun. Meron siyang ganun. Yun ang mga ibibigay niyo. Opo, sir. Tapos yung parang sip of water lang na malulunok lang yung gamot. So, okay, sige. So, mali. Okay, sino lang ang ibibigay niyo? Muli ba, Mali sir, yun. yung sabi sa amin? Saan yun? Anong, Sa, hindi, ano yung sa peri-op. hindi, peri-op, tapos ano yung anong scenario niya, anong sinabi sa inyo ng peri-op? Ayun, sir, sabi sa amin, papayagan nyo bang, kahit NPO yung patient, papayagan nyo bang, iinumin yung maintenance? Yun yung sabi sa Tapos amin. anong sabi niya? Ang sabi, pwede daw, basta sip of water lang daw po. Sabi niya mismo. Wala siyang sinabi na, pwede kasi sabi ng doktor. Kumbaga, sir, dun sa tanong parang kindir nung surgeon na pero sir, parang hindi ko naaalala ang sinabing maintenance yung gamot eh. Basta sinabing clear lang yung medication na i-take. I-ano daw? Kindir nung I- surgeon. I-ano? Hindi ko sir nare-remember na maintenance yung Oo. pinapatake na gamot. Oo. Pero basta sir yung gamot is cleared nung surgeon. Na sige, kahit mag-o-opera ka, i-take mo to. Okay. So number 1, ito muna. Mukhang hindi kayo, sino bang off record? So yan na.
Record na ako. So, MD's directives, no? Tandaan yan. Mapupunta na tayo sa MD's directives, no? So, doon na tayo mapupunta. So anything na sabi ni patient is, para akong nahihilo nurse, ganun, sabi niya, pahihilo nurse. Kasi kagabi pa ako di kumakain. O, di ba? Ganun yan. Baka nag-hypo. Yes or no? O, di ba? So, tayo ba Yes, sir. mag-decide to give them a food? Hindi. Ang first thing to do for that, na nahihilo siya kasi 12 hours yung fasting niya for surgery, is you do first your CBGs. Ganun ang order niya. Pinaka-order ni doktor. CBG muna yan. Tignan yung blood sugar. Bibigyan ng pagkain? Hindi. Tuturukan nyo ng ano. Tuturukan nyo ng ano. Parang... Oh, pimot na naman kayo. Kasi So, di nyo nakikita. D50-50. D50-50. Hindi pagkain porket nagugutom siya. Sabi nyo pagkain. Hindi. Tuturukan yan D50-50. Ganun yun. Okay? At least naka-note na yon. Basta ibig sabihin walang hypotension, walang decrease of level of consciousness, dapat wala siyang ganon. Nagrereklamo lang siya kasi gugutom na siya. O tapos pag check mo ng CBG, mababa. O need yun, dapat tumaas muna bago ituloy yung OR. Understood? yes, sir. O yan. So, laging MD's directives. So, alam mo naman na bibigyan yan. Okay? So, eto ngayon. The question of a patient with hypothyroid. Automatic, yes. Sino? Papainom nyo yung gamot. Sino? Si, ano to, hypothyroid, di ba? So, naggagamot to ng ano, thyroxine. Binibigyan niya ng thyroxine na gamot. Oh, kasi hypothyroid siya, anong kailangan niya? Thyroxine every day. Yes? Yes, sir. Okay. Halimbawa, wala siyang thyroxine, anong mangyari sa pasyente nyo? Pag wala kang thyroxine tapos hypothyroid ka, kasi tinanggal na yung thyroid mo, ano mangyari sa'yo? Everything slow. Mababa energy. Actually, mamamatay ka niyan pag wala kayong thyroxine. Okay? So, ang mangyayari sa inyo, without the thyroxine, ganito na lang kung wala kang surgery pag ikaw ay hypothyroid, no, tinanggalan ka ng thyroid, tapos bibigyan ka ng kapalit, thyroxine every day. Hindi pwedeng ma-miss. Kapag na-miss mo, pwede kang tegibambam. Understood? Yes, sir. Bakit? Kasi nga, yan na yung buhay mo. Ano ba si thyroid? Energy. Wala ka niyan. You go slow. Di ka pa nag-thyroxine, go slower. You die. Tama? Yes, sir. Yan. So, ito ang exception, si thyroxine. Ano ibig sabihin? Need nila yan kahit na mag-OOR sila. Need nilang inumin. Understood? Yes, sir. Yan, exception to. Ang ibig sabihin, dapat inumin to. Alam yan ng lahat ng surgeon, lahat ng doctors. No? Understood? Huwag malilito. Tama? O pwede, alimbawa, maintenance ni daddy yung anti-hypertensive, bibigay ba natin yon? Yes or no? Alimbawa, sa heart, anti-hypertensive, yes or no? No, sir. Yes or no? Bibigay natin? O hindi? Mag-OR. No, sir. Bakit? Ano siya? Hindi naman niya kakamatay yun, sir. Ha? Hindi, I Hindi mean, naman niya kakamatay yun, sir. halimbawa, ito, ganito siya. Ilagay ko dito. Yung patient nyo hypertensive. So, ang BP niya is laging nagwa 140 over 90. Yan ang BP niya. Ngayon, for OR siya. Maintenance niya yon. May maintenance siya. Every day. Para, para normal yung blood pressure niya, bumaba. Dahil sa maintenance. Ngayon, for OR siya, di nyo bibigyan ng maintenance? Yes or no?
Bibigyan. Bibigyan. No. Hindi na, sir. Oh. No. Nilito ko lang kayo. Pero no. No. Bakit? Ba't kayo magbibigay? Mag-OR kayo guys. Tandaan nyo. Para saan yung maintenance niya? Pampababa ng BP. O, i-OR nyo. Sige. O, anong Mabawasan ang nangyari? dugo, sir, eh. O, rest in peace. O. Okay? Understood? Yes? Yes. Very good. Okay, tindihan nyo yan, ha? Yung tindihan nyo yan. Kaya ginawan ko kayo ng dalawang senaryo ng dalawang gamot. Ano sabi? Ano sabi Yung ni? pang hypertension, yun yung example sa amin na medication. Ah? Ano yun, ano? Ano? So, ito daw Ayan yung ibibigay nyo. in-example sa amin, yung Yung maintenance. mamamatay yung pasyente, guys. Patay. Tandaan nyo, mag-OR yun. Hindi yan ibibigay sa OR. Ano bang gagawin sa inyo pag nag-OR kayo? I-slicein kayo. Tama? Yes, sir. Yan. In-slice ko parang cake. O magano pag in-slice kayo, anong mangyari sa inyo? May blood loss? Sisiri. May blood loss. Very Yes. good. O, bigyan kayong anti-hypertensive? Yes or no? Wag na, sir. Para Very good. mamin- So, hindi talaga yan siya binibigay. Kaya nga ang binibigay, pampakalma. Para calm lang siya. Yes? 'Di ba? Okay, sir. Binibigay diazepam, no? Anti-anxiety para maging calm siya papasok ng OR. Pero hindi pwedeng ibigay yung yung anti-hypertensive niya kasi doon i-slice siya, bababa ang BP niyan, nagbi-bleed yan siya diyan. No? Parang dialysis lang yan, guys, no? 'Di ba? May magda-dialysis tas binigyan mo ng anti-hypertensive. O anong mangyari doon? Ano mangyari? Ha? Hindi na uuwi, sir. Hindi ka na uwi. Tsaka it won't work. Bakit? Sisip-sipin lang yan ni dialysis. Yes or no? Dialysis. Yes, sir. Paikutin niya lang yan, sir. Oo. Kukunin niya lang uli yun. It won't work. Understood? Yes, sir. Okay, very good. So, tandaan nyo yan, ha? Mali pa yung binigay na gamot na example nung sino yun. Okay? Ano na lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, sa pag nagle-lecture tayo, sabi ko, this is the best place to be wrong. Hindi pwedeng sa pasyente tayo magkamali. Dito, tatawanan lang natin si, si Jana, eh. Di ba, tatawa lang kami, tapos na. We'll make fun of you. Pero tapos na. Pero kesa saan ka magkamali? Dun sa pasyente, tigok ka dun ka patay. O dito, we just laughed at each other, tapos okay na tayo. O, ibig sabihin, hindi mangyayari sa totoong buhay kasi alam nyo na. Understood? Very good. So, Yes, sir. yun yun. So, yun yun. Tangina, mas mahaba pa tong peri-op kesa dun kanina. Mas mahaba pa, 1 oras na. Peri-op. So, next is Next is, Sorry sa mga CA1. diba? Bakit din? Okay, so, na-cancel naman yung exam nila eh. Pwede natin to ulitin pwede tayo bukas live. Pwede tayo mag-live sa school, 'di ba? So, tingnan nyo. So, next is what? Anong sabi ko dito? Anong next natin? Prevention of complication tayo, 'di ba? So, ayan. So, sabi natin respiratory. Ayan. Nasa respiratory pa lang tayo nun, no? So, lagay ko dito. Nasa respiratory pa lang tayo. Respiratory. So, yun nga. Sabi nga natin respiratory problem, di ba? Atelectasis. Sorry. May atelectasis, yan. Pneumonia. Ayaw natin yan. Pero yun na nga. Hindi pa. Worst pa. Yun nga. Kapag meron kang patient na may tawag nito, si hypothyroid. Kasi pwede yan mag-respiratory arrest. No? Matay si patient natin. So, understood? So, ayan. So, tapos meron tayong hemorrhage. You die with hemorrhage. So, ayaw natin yan. No?
Ibig sabihin, bleeding, no? Hemorrhage, no? Ayaw natin yan. Kaya, syempre, dahil yan ang trabaho natin, we have to be very, at in our game. Ibig sabihin, 100% tayo na talagang we are the best of what we do. So, yan. So, hyperthermia, ganyan, ayaw natin yan. Mga malignant hyperthermia, yan. No? Malignant hyperthermia. Yan. So, yan. So, ano pa? So, we have yung tinatawag nating very important one is yung dapat meron tayong evidence-based practice, no? Ano muna to ito muna yung tinatawag nating ito yung core muna natin, yung core priorities natin sa OR. So, anong ibig sabihin? Meron tayong evidence-based practice. So, lagyan natin sa baba. We have evidence-based practice. Dapat lahat is evidence-based. Huwag maniniwala sa sabi-sabi. Kaya, di ba, minsan minamali ko kayo iniikot ko. Kanina nga, mahuhuli nyo yan Pinalitan ko lang dito Imbis na sinabi kong pampababa ng BP dito sa part na to, sasabihin ko dapat maintenance, tapos pampababa ng BP, sasabihin ko. Kaso pag pampababa ng BP, magkatabi pa tong dalawang to, may iisip nyo na yon. Kaya ang linagay ko, normal BP. Di nyo makikita yung mababa kasi pag nakita yung mababa, alam nyo na ang isasagot nyo. Tama? Tama? Yes. Nakikita nyo yung arrow ko So, hindi ko ginawang arrow, ginawa kong normal. Di ba? So, ganun 'yon. Ganun din ang exam. Di ba? So, dito, sabi natin, evidence-based practice. Kaya dito sa akin, sabi ko sa inyo, we'll make it simpler, no? So, pero ito yung mga Ito din core kasi, wala nang ibang science na ito, guys. Evidence-based practice. Evidence-based practice. Ito lang sinasabi ko kung ano yung mga need niya. Okay, so ano yung sa evidence-based practice? Siyempre, lahat ng gawain natin is based on a safety checklist. 'Di ba? Ibig sabihin, lahat ng gagawin natin, pinag-isipan mabuti. No? Pinag-researchan. Kaya nga we follow a certain rules ng mga organizations that has the capability to do a research on it. Kaya nga dependent tayo masyado sa US. Kasi sila talaga ang may time to do those research. Tayo wala naman. Nakikisakay lang tayo. Mas bida pa tayo. Ganon. Di ba? So, ganun yun. So, based on the tinatawag nating peri-operative practice. No? So, dapat lagi tayong based on peri-operative practice. So, depende dun sa guiding body natin. No? Tayo, meron tayong ORNAP, tapos syempre naka-align yan sa international sa WHO, yan. Naka-align din yan sa American Society ng OR, no? Yan. Yan. Operating room nurses. No? So ganun yan. So may mga guidelines tayong sinusunod, no? So kaya nga sabi natin dapat yung tinatawag nating safety checklist, no? Yung surgical, tandaan yan yan yung mga key na need natin. Tingnan mo, surgical safety checklist. Kaya nga, di ba, narinig nyo, ano yung meron tayo bago mag-surgery? If you'd remember. Before mag-surgery, anong sinisigaw ng doktor? Anong sinisigaw ng doktor? Makibaka. Hey guys, anong sinasabi ng doktor? Before and after surgery? Yung mga instruments. Ay, nakalimutan nyo. Time in saka time out. Yes or no? Naalala nyo na. Naalala nyo na. Yes, sir. Very good. Always remember that. Walang iba. Ang simple niyan. Ang dami lang nakasulat. Hindi nga madami. Hindi nyo nga yun kailangan Yung mga sinabi ko lang yung kailangan. Ipo-point ko yan lahat mamaya na pa isa-isa. Mga 5 lang yan. Tapos na. Yun lang tatandaan nyo. Tapos good to go na kayo sa OR. No? So, di ba may time in, time out? Time in. Magsisigaw na yung patient, yung nurse. Name, patient, blah, 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 blah. Sasabihin niya na, di ba? Lahat ng gagawin. Tama ba? Yes, sir.
Mesos, wala naman kayo nakita dun. Saan kayo nag-duty? Saan? May ganon? Ay, nawala yung internet ko. Shit. Be good.